Alam nyo ba may napakalaking balita para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas ngayong 2026? Oo, tama ang narinig nyo. PH 5,000 kada buwan libre para sa ating mga lolo at lola na walang pensyon. Pero hindi lang ito basta balita. Ipapakita ko sa inyo kung paano makukuha ito. Sino ang qualified at ano ang mga sikreto para hindi kayo malate sa pag-claim ng pera. Manood kayo hanggang sa dulo kasi bawat detalye ay mahalaga. At baka may surprise tips pa ako na hindi mo basta-basta malalaman sa ibang video. Kung gusto nyo lagi kayong updated sa ganitong mga importanteng balita para sa senior citizens, ito lang ang channel nyo. Dito lang kayo makakakuha ng detalyadong info na madaling maintindihan. Kaya mag-subscribe na kayo ngayon at i-click ang bell para hindi nyo ma-miss ang susunod kong upload tungkol dito at iba pang mahahalagang updates. Magandang araw sa inyong lahat. May napakagandang balita ako para sa ating mga nakatatandang kababayan, sa ating mga lolo at lola, sa ating mga magulang na senior citizens, na alam nyo ba na mayroong panukalang batas na naaprubahan na ng House Panel na magbibigay ng PH 5,000 buwanang social pension sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas? Oo, tama ang inyong narinig. PH 5,000 buwanan at ang pinakamagandang balita magsisimula na raw ito ngayong buwan. Kaya naman, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ng detalyado kung ano ba talaga itong Universal Social Pension na ito. Sino ang makikinabang? Paano ito makukuha? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga senior citizens? Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng social pension. Ang social pension ay isang regular na pera na binibigay ng gobyerno sa mga senior citizens, lalo na doon sa mga walang sariling pensyon mula sa kanilang dating trabaho. Kumbaga, ito ay tulong mula sa pamahalaan para masiguro na ang ating mga nakatatanda ay may pambili ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang araw-araw na gastusin. Alam naman natin na marami sa ating mga lolo at lola ay nahihirapan na sa buhay dahil mahina na ang kanilang katawan at hindi na sila makakuha ng trabaho. Marami rin sa kanila ay walang ipon o retirement fund dahil noon pa ay mahirap lang din ang buhay. Kaya ang social pension na ito ay napakalaking tulong talaga para sa kanila. Ngayon, ano nga ba ang Universal Social Pension? Ang salitang universal ay nangangahulugan na para sa lahat. Ibig sabihin, hindi lang basta mga ilang piling senior citizens lang ang makakakuha nito, kundi lahat ng mga senior citizens na walang pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang retirement program. Sa kasalukuyan kasi meron ng social pension program ang gobyerno pero ang halaga noon ay 500 lang bawat buwan para sa mga indigent senior citizens. Maliit lang talaga yan, hindi ba? Ang 500 ngayon ay kulang na kahit para sa gamot lang ng isang buwan. Kaya ang bagong panukalang batas na ito ay naglalayong taasan ng halagang yan mula PH 500 papuntang PH 5,000. Malaking tulong na yan, halos 10 beses ang taas. Ang House Panel na siyang grupo ng mga kongresista sa House of Representatives ay nag-approve na ng panukala na ito. Ibig sabihin, pumasa na ito sa unang hakbang ng proseso ng paggawa ng batas. Pero tandaan natin na hindi pa ito batas ha. Kailangan pa itong dumaan sa iba pang mga hakbang tulad ng debate sa buong House of Representatives, tapos papasa pa sa Senate at sa huli ay pipirmahan ng Pangulo bago ito maging official na batas. Pero ang maganda dito ay nakikita natin na mayroon ng suporta mula sa mga mambabatas at ito ay isang tanda na mayroon talagang pag-asa na maging batas ito sa hinaharap. Ang target raw ay magsimula na ngayong buwan, pero syempre, kailangan pa nating maghintay ng opisyal na announcement mula sa gobyerno kung kailan talaga ang eksaktong simula. Sino ba ang makikinabang sa social pension na ito? Ayon sa panukala, lahat ng senior citizens na edad 60 pataas ay qualified na makakuha ng pensyon na ito, basta't wala silang kasalukuyang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS, or iba pang government or private retirement program. Halimbawa, ang inyong lolo ay dating magsasakalang buong buhay niya at hindi naman siya miyembro ng SSS o GSIS dahil walang formal na trabaho. Siya ay qualified na makakuha ng P5,000 bawat buwan. O kaya naman ang inyong lola na housewife lang noon at nag-aalaga lang sa mga anak, walang trabaho sa labas, wala ring pensyon, qualified din siya.
Ang layunin ng batas na ito ay tulungan ang mga senior citizens na walang sapat na pinagkakakitaan o pensyon para mabuhay ng mas maayos ang kanilang remaining years. Pero may mga kondisyon din na dapat tandaan. Una, dapat talaga na senior citizen ka na ibig sabihin 60 years old ka na pataas. Pangalawa, wala kang natatanggap na pension mula sa SSS, GSIS, or iba pang pension program. Pangatlo, dapat ay Pilipino ka at nakatira sa Pilipinas. Hindi kasama dito ang mga senior citizens na nasa ibang bansa na at permanenteng naninirahan doon. Ang social pension ay para sa mga nasa Pilipinas talaga na nangangailangan ng tulong. At syempre, kailangan mo ring magparehistro sa iyong lokal na government unit o sa DSWD para makapag-apply at makatanggap ng pension na ito. Hindi yan automatic na ibibigay lang sa'yo. Kailangan may application process talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ninyo makukuha ang pension na ito. Una, kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay or sa municipal or city social welfare office. Doon kayo magpaparehistro bilang qualified beneficiary ng social pension program. Kailangan ninyong magdala ng mga dokumento tulad ng valid ID na nagpapakita na senior citizen kayo, birth certificate o ID na may petsa ng kapanganakan at mga proof na wala kayong natatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS. Pwede rin nahingian kayo ng Certificate of Indigency mula sa barangay, lalo na kung kasama kayo sa mahihirap na pamilya sa inyong lugar. Pagkatapos ninyong ipasa ang lahat ng requirements, ang DSWD o ang Department of Social Welfare and Development ang mag-aasikaso ng validation ng inyong application. Kapag naaprubahan na ang inyong application, kayo ay magiging parte na ng payroll o listahan ng mga tatanggap ng monthly pension. Ang pagbibigay ng pera ay pwedeng gawin sa iba't ibang paraan. May mga lugar na cash payout ang sistema. Ibig sabihin, pupunta kayo sa designated payout center bawat buwan o quarterly para kunin ang inyong pera. May mga lugar naman na may ATM card system. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng ATM card at doon na idedosito bawat buwan ang inyong pensyon para mas convenient. Hindi na kailangan pumila ng mahabang oras. Pwede na ninyong kunin sa ATM machine anumang oras. Depende ito sa sistema ng inyong lokal na gobyerno at DSWD kung ano ang mas madali at mas ligtas para sa inyo. Ang PD 5,000 bawat buwan ay hindi malaki kung ikukumpara sa mga gastusin ngayon. Pero ito ay malaking tulong na rin. Isipin nyo, ang 5,000 ay maaari ng pambili ng bigas para sa buong buwan, mga gulay at prutas, ilang kilo ng karne o isda at may matitira pa siguro para sa gamot. Para sa mga senior citizens na umaasa lang sa tulong ng kanilang mga anak o kamag-anak, ang 5,000 ay napakalaking ginhawa. Hindi na sila ganoon kabigat sa pamilya at mayroon silang sariling pera na magagamit nila kung anuman ang kanilang gusto o pangangailangan. May dignidad na rin na nadadala ang pagkakaroon ng sariling pensyon dahil hindi ka na ganoon nakadepende sa iba. Maliban pa dito, marami pang ibang benepisyo ang mga senior citizens sa Pilipinas. Mayroon tayong Senior Citizen Law or Republic Act 9994 as amended by Republic Act 1645 and WILEV Fin 49 na nagbibigay ng discount at privileges sa mga senior citizens. Ilan sa mga ito ay 20% discount sa mga restaurant, grocery, pharmacy, hotel, transportation, at iba pa. May priority lane din sila sa mga bangko, supermarket, at government offices. Ang mga senior citizens ay exempted din sa VAT ng mga binili nilang produkto at serbisyo na may discount. May free medical at dental services din sila sa mga government hospital at health center. Ang lahat ng ito ay karapatan ng ating mga senior citizens dahil sa kanilang kontribusyon sa lipunan noong sila ay bata pa. Pero alam naman natin na sa totoo lang, hindi lahat ng senior citizens ay nakakakuha ng mga benepisyong ito. Marami sa kanila, lalo na sa mga liblib na baryo, ay hindi alam ang kanilang mga karapatan. May mga negosyo rin na hindi sumusunod sa batas at ayaw magbigay ng discount. Kaya mahalagang pag-aralan ng ating mga senior citizens at ng kanilang pamilya ang lahat ng benepisyo na pwede nilang makuha upang mas mapakinabangan nila ang suporta ng gobyerno. Ang social pension na 5,000 ay isa lang sa maraming tulong na dapat nilang natatanggap. Ngayon, pag-usapan din natin
kung saan manggagaling ang pera para sa universal social pension na ito. Ito ay isang malaking proyekto ng gobyerno kaya kailangan talaga ng malaking budget. Ayon sa mga mambabatas, ang pondo para dito ay manggagaling sa national budget ayon kailangan ng additional allocation mula sa Department of Budget and Management. Ang DSWD ang pangunahing ahensya na mag-i-implement ng programa, kaya sa kanila rin mapupunta ang budget na ito. Pero syempre, ang tanong ng marami ay kaya ba talaga ng gobyerno na suportahan ang ganitong programa? May pera ba tayo para dito? Ang sagot ay depende sa prioridad ng gobyerno. Kung tutulad tayo sa ibang bansa na may malakas na social protection program para sa kanilang mga senior citizens, makikita natin na kahit mas malaki pa ang budget na kailangan, kayang-kaya naman basta maayos lang ang pag-manage ng pera ng bayan. Ang problema kasi sa Pilipinas ay maraming corruption at hindi maayos na paggamit ng pondo. Pero kung totoo ngang priority ng gobyerno ang kapakanan ng mga senior citizens, dapat nilang i-allocate ang sapat na budget para dito at dapat transparent at accountable ang DSWD at iba pang ahensya sa paggamit ng pondo para masiguro na tunay ngang napupunta sa mga senior citizens ang pera. May mga kritiko rin ng programa na nagsasabi na baka hindi sustainable ang 5,000 monthly pension para sa lahat ng senior citizens. Isipin daw natin milyon-milyong senior citizens ang mayroon sa Pilipinas. At kung bawat isa ay 5,000 bawat buwan, ang gastos ng gobyerno ay aabot sa bilyon-bilyong piso bawat taon. Ang tanong ay saan kukuha ng pera ang gobyerno? Tataasan ba ang buwis? Babawasan ba ang budget sa ibang programa? Ito ang mga praktikal na tanong na kailangan sagutin ng mga mambabatas at ng economic managers ng bansa. Pero sa kabilang banda, ang mga sumusuporta sa programa ay nagsasabi na ang ating mga senior citizens ay deserving ng tulong dahil sila ang nagpagod at nag-contribute sa ekonomiya ng bansa noong sila ay bata pa. Ngayong matanda na sila at hindi na makapagtrabaho, responsibilidad ng lipunan at ng gobyerno na alagaan sila. Ang debate na ito ay natural lang at mahalaga para masiguro na ang programa ay well-planned at matagumpay. Pero ang importante ay may concrete action na ginagawa ang gobyerno para mapabuti ang buhay ng mga senior citizens. Ang pag-apruba ng House Panel sa panukala ng 5,000 social pension ay isang hakbang sa tamang direksyon. Kahit hindi pa ito final na batas, ito ay nagpapakita na may concern ang mga mambabatas sa kapakanan ng mga nakatatanda at ito rin ay bunga ng mahabang advocacy ng mga senior citizens groups at civil society organizations na nag-campaign para sa mas mataas na social pension. Para sa ating mga senior citizens na nanonood ngayon, ito ay magandang balita para sa inyo. Pero habang hinihintay natin ang final approval at implementation ng batas na ito, importante rin na huwag kayong tumigil sa pag-alaga sa inyong sarili. Importante pa rin ang kalusugan ninyo kaya regular na magpakonsulta sa doktor lalo na kung may maintenance medicine kayo. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise kung kaya pa, at manatiling aktibo sa komunidad. Ang social pension ay tulong, pero ang inyong health at well-being ay priority pa rin. Para naman sa mga pamilya ng senior citizens, huwag ninyong kalimutan na ang inyong mga magulang o lolo't lola ay nangangailangan hindi lang ng financial support, kundi ng inyong oras, pagmamahal at respeto. Ang pera ay tumutulong, pero ang presence at care ninyo ay mas mahalaga. Siguraduhin na alam ng inyong mga senior family members ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Tulungan silang mag-apply para sa social pension kapag available na. Samahan silang pumunta sa DSWD o sa barangay para sa registration. Ang simpleng tulong na yan ay malaking bagay para sa kanila. Tungkol naman sa timeline, ang sabi ng balita ay magsisimula raw ngayong buwan ang distribution ng 5,000 social pension. Pero kailangan nating maging realistic at patient. Ang government programs ay kadalasang mas mabagal kaysa sa ating inaasahan. Meron pang mga proseso na dapat sundin, validation na dapat gawin, at budget na dapat i-release.
kaya posible na matagalan pa bago talaga makarating sa inyo ang pensyon. Ang importante ay may awareness kayo at handa kayong mag-apply kapag bumukas na ang registrasyon. Bantayan ninyo ang mga announcement sa inyong barangay sa DSWD website o sa local government offices ninyo para updated kayo. Isa pang importante ay mag-ingat sa mga scammer o mga taong magpapanggap na taga-gobyerno at hihingi ng pera para sa proseso ng application. Tandaan ninyo, ang pag-apply para sa social pension ay libre. Hindi kayo dapat magbayad ng kahit ₱1 para sa application fee o processing fee. Kung may humihingi sa inyo ng pera, malamang na scammer yan. I-report ninyo agad sa barangay o sa pulis. Maraming mga masasamang tao na sumusubok magtakaw ng mga senior citizens dahil alam nila na maraming matatanda ang hindi masyadong kabisado ang proseso. Kaya mag-ingat lagi at humingi ng tulong sa inyong trusted family members o sa barangay officials. Ang Universal Social Pension na 5,000 ay simbolo rin ng pagpapahalaga ng lipunan sa ating mga senior citizens. Sa maraming kultura, ang mga nakatatanda ay tinuturing na wise elders, mga tagapayo at mga haligi ng pamilya. Sila ang nagturo sa atin ng mga aral sa buhay. Sila ang nag-sacrifice para sa kinabukasan natin. Ngayong sila naman ang nangangailangan, dapat nating ipakita ang ating pagpapahalaga at respeto sa kanila. Ang social pension ay hindi lamang financial assistance. Ito ay pagkilala sa kanilang kontribusyon at pagmamahal sa bayan. Sa huli, ang layunin ng programa na ito ay siguruhing ang ating mga senior citizens ay may dignified at comfortable life kahit sa kanilang twilight years. Walang senior citizen ang dapat maghirap dahil sa kakulangan ng pera para sa basic needs. Lahat sila ay may karapatang mamuhay ng may dignidad, may access sa pagkain, gamot at iba pangailangan. Ang 5,000 monthly pension ay maliit na bagay para sa gobyerno na may bilyon-bilyong budget. Pero para sa isang senior citizen na walang ibang pinagkakakitan, ito ay malaking bagay na. Kaya naman sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may kapangyarihan sa gobyerno, sana ay patuloy ninyong suportahan ang programa na ito. Sa mga senador at kongresista, sana ay mabilis ninyong apan batas na ito para masimulan na ang implementation. Sa DSWD at iba pang ahensya, sana ay maging efficient at transparent kayo sa pamamahagi ng pensyon. At sa ating lahat, sana ay patuloy nating ipakita ang pagmamahal at respeto sa ating mga senior citizens, hindi lang sa pamamagitan ng pera, kundi sa ating mga gawa at salita araw-araw. Ang balitang ito tungkol sa 5,000 Universal Social Pension ay isang paalala na may pag-asa pa para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga senior citizens. Kahit maraming hamon at tanong pa na kailangan sagutin, ang importante ay may inisyatiba ang gobyerno na kumilos. At bilang mga mamamayan, kailangan din nating maging active participants sa proseso. Mag-voice out kung may problema. Mag-monitor kung maayos ba ang implementation at magbigay ng feedback para mapabuti pa ang programa. Ang social pension ay programa para sa tao. Kaya ang tao rin ang dapat makinabang at mag-oversee dito. Sa mga senior citizens na nakakarinig nito, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit mabagal ang proseso, may mga taong nagtatrabaho para sa inyong kapakanan. At sa mga pamilya ng senior citizens, patuloy ninyong suportahan at mahalin ang inyong mga magulang at lolo't lola. Ang panahon na kasama pa natin sila ay limitado lang, kaya samantalahin natin at ipakita sa kanila na sila ay mahalaga at hindi nakakalimutan. Ang social pension ay tulong, pero ang inyong presensya at pagmamahal ay walang kapantay na halaga. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang issue ng social pension para sa senior citizens ay hindi lang usapin ng pera. Ito ay usapin ng hustisya, ng pagkilala at ng pagmamahal sa mga taong nagbigay ng kanilang buhay para sa atin. Sana ay maging successful ang programa na ito at sana ay maging inspirasyon ito sa iba pang bansa na magkaroon din ng strong social protection para sa kanilang mga senior citizens. Ang Pilipinas ay may malaking population ng mga nakatanda at ito ay patuloy na lalaki sa mga susunod na taon. Kaya kailangan nating mag-invest ngayon sa kanilang welfare para sa mas sustainable at compassionate na lipunan. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang Universal Social Pension Program. Magpakailanman, huwag nating kalimutan na ang ating mga senior citizens ay mga bayani ng nakaraan at dapat nating alagaan sila ngayong kasalukuyan. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.
Alam nyo ba may napakalaking balita para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas ngayong 2026? Oo, tama ang narinig nyo. PH 5,000 kada buwan libre para sa ating mga lolo at lola na walang pensyon. Pero hindi lang ito basta balita. Ipapakita ko sa inyo kung paano makukuha ito. Sino ang qualified at ano ang mga sikreto para hindi kayo malate sa pag-claim ng pera. Manood kayo hanggang sa dulo kasi bawat detalye ay mahalaga at baka may surprise tips pa ako na hindi mo basta-basta malalaman sa ibang video. Kung gusto nyo lagi kayong updated sa ganitong mga importanteng balita para sa senior citizens, ito lang ang channel nyo. Dito lang kayo makakakuha ng detalyadong info na madaling maintindihan. Kaya mag-subscribe na kayo ngayon at i-click ang bell para hindi nyo ma-miss ang susunod kong upload tungkol dito at iba pang mahahalagang updates.